Magandang araw mga kabi. Meron na naman akong bagong tanggap dito na for repair. Ito, powered speaker na Ace Audio. Ang complaint na may-ari nito is hindi gumagana yung mic input niya. So kung iisipin nyo, napakadali lang ng trouble. Kasi mostly pagka sa mic input, kadalasan nasisira dyan yung BR niya, yung mic control. Pero ito, komplikado ito, kaya ginawa ko ng video para may share ko sa inyo kung paano ko nagawa ng paraan ito. So, tara, panoorin niyo kung paano ang discarding ginawa ko dito. So, ito yung niya, Ace Audio. Yan. So, papakita ko sa inyo. Bali ito, na-repair ko na ito. I-share ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa siyang dahil medyo komplikado talaga to kung makikita nyo yung design niya. So bubuksan natin yung likod niya, papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Ayan yung likod niya, ayan, nakabukas pa nga. Papakita ko sa inyo kung bakit akalain nyo na simple lang, kasi actually itong mga BR na ito, pinalitan ko na lahat to. Pati yung BR sa harap, yung main volume niya, pinalitan ko na rin yan. Ito. Ayan pinalitan ko na rin yan. Dahil ito talaga, gumagaragal to. So, okay na siya. Then, ito, pinalitan ko na rin ito, lahat ng BR na ito. Ayan. So, hindi siya gumana. Nung pinalitan ko ayun yung BR ng mic ko. Ito. Hindi siya gumana. Then, itong sa volume ng guitar, pinalitan ko siya gumana, pero pagdating doon sa mic, hindi gumana. So, bakit komplikado? Ito kasi yung pyesa niya, papakita ko sa inyo. Okay, ito yung niya. Pero bali actually ito gawa na ito. So, i-share ko na sa inyo kung paano ko ginawa at bakit ko nasabing komplikado. Kasi iisipin natin madali lang siyang i-repair dahil nga walang sounds yung sa mic volume input niya. Ito yung mic ayan. So ito yung input niya, ito yung control, ito ayan. So pag tinaas mo yan, dapat magkakaroon ng sounds pag nagsalita ka doon sa mic. So ito, bakit ko nasabing komplikado, kasi ito, taas natin naman para makita. Ayan ayan, pakita ko sa inyo kasi ito yung BR ng mic, ito. Ayan. Yan nasa loob na yan. Pero actually lahat yan pinalitan ko. Lahat yan, ito. Lahat to pinalitan ko yan, lahat. So, ito sa tone control, itong dalawa na to, bass, treble, then ito sa echo, then ito yung sa mic, ito yung sa guitar volume. So, ito gumana to sa tone control sakay sa guitar volume. Pero yung sa mic hindi gumana kahit pinalitan ko na ng bago. So, nung diniagnose ko ulit siya, chinek ko. Ayan, sinundan ko yung output nitong BR ng mic. Kasi ang input niya yung nandito sa kabila, kabilang dulo. Then yung kabila ground. Doon yung gitna niya, yun yung output. Yung gitna, yung pin, ito yung mga pinalitan ko. Ayan, papakita ko sa ayan. So, i-explain ko sa inyo, ito, alam ba, ito, ayan, ayan yung sa mic. Yung pag ganyang side niya, yan, ito yung sa ground. Ito yung sa ground. Then, ito yung input. Ganyan. Itong nasa kabilang dulo, ito. Then, ito nasa gitna, ito yung output. Papunta to sa preamp. So, sinundan ko yung output na yan. Dito, sinundan ko yan. Saan pumunta? So, pumunta yan dito sa preamp niya na ito maliit to. Ayan, off amp. Ayan. Na kung, parang SMD na yan, na mas pinalit na size na IC. So, sinundan ko yan. And then, isa-isa ko sinundot yung niyan. Yung mga pin yan. Kasi yung kabilang dulo niyan, supply. Then yung kabila,
positive then negative supply. Tapos yung the rest, ito na 4 to, no? Ito yata yung negative niya, ito. Then itong 3 na ito, yung nasa kabilang dulo, output. Then yung nasa dalawang gitna, input. So yung input na yan, dahil operational amplifier yan, positive negative ang input niya, bali dalawa. So isa lang ang output. So nung sinundot ko yung dalawang nasa gitna na yon, walang humming. Yung audio test, pag-test ng kung meron siyang output, wala. And then nung sinundot ko yung output, meron. So ibig sabihin, pumapasok yung output niya doon sa amplifier. Ito yung ampli, ito. So sira itong IC na to. Ang number nito is 4558. Yun yung mga conventional na mga typical na IC na op-amp. So dahil sa ito, makikita niyo maliit ito. Para SMD na ito. Yan. SMD na yan. Kasi meron talaga yung malaking size na yung number na yun, yung ginagamit ngayon natin sa mga intake amplifier. Dahil ito maliit, naghanap ako ng ganito rin kalit na 4558 sa mga board ko dito. Luckily, meron naman ako nakita. Kaya binunot ko na lang. Then, ito na yung nilagay ko. Yan yung nilagay ko. Ito yung ito yung pakita ko sa inyo yung pinalitan ko. 4558 yan. Yan. Kung kaya na zoom natin. Yan, 4558 to. Yung IC na yan. So, nung pinalitan ko tong IC na to, gumana na siya. Nagkaroon na siya ng boses doon sa mic input, pero mahina siya. So may another problem na naman. Then now, nung tinest ko yung echo, isa pang problema, walang echo. Yun, kaya sabi ko may iba pa palang problema to. So pero sa experience ko kasi, sa tagal ko nang gumagawa ng mga amplifier, bihira ako magpalit ng ganito. Ngayon lang ako nakapagpalit ng ganito. Yung 4558 sa mic input. Ngayon lang. So, syempre, kung marunong ka mag-trace, mag-diagnose, masusundan mo talaga yan. Kahit first time mo lang gumawa ngayon ng ganyan, nakagawa ng ganito, magagawa. Kaya nga ito, sinundan ko. Kaya alam ko sira itong op-amp. Nandun, ito na. Then, nung napalitan ko na to, yun, nagkaroon na nga. Kaso wala naman siyang echo at mahina yung output ng mic. Kahit itodo mo na mahina. So, may problema pa rin. So, ang ginawa ko, sinundan ko naman yung papunta sa echo. Ang echo nito, yung ordinary na number din na ginagamit ngayon sa mga intake. Yung 16-pin na PT2399. So, yun, sinundan ko ngayon yun. Tinest ko ngayon. Pero ito mga maliliit na SMD na resistor dito, chinek ko lahat yan. Buo yan. Niresolder ko. Ganun pa rin. Ayaw pa rin lumakas yung mic and also walang echo. So, ang ginawa ko ngayon, wala na akong huling last resort ko na yung IC ng echo, yung PT2399. Kaso, dito na yung sinasabi sa inyo kung paano ko nagawa ito ng diskarte. Kaso, napapakita ko sa inyo yung IC ng echo. Ito, ayan SMD rin, ang liit. Ayan ayan PT23999 yan magalawang kamay ko napakita ko sa inyo. Ayan So, alam ko na ito na yung sira kasi nung sinusundot ko yung input niya, wala siyang output. So, ang problema ngayon, yung size niya. Ayan ang liit ng size niya Pakita ko sa inyo yung
standard size nung 4558. Ito, ayan oh. Ito yun, 4558. Ito, pares sila ng value nito. So, ang laki, di ba? Laki ng difference. Ngayon, itong sa eco processor niya na PT2399, meron din itong talagang IC na standard size din, pero mas malaki, doble ang laki dito. So, ikumpara niya, yan. Oh. Paano natin ngayon, may nabibili sa raw niyan. Kaso, paano natin ikakabit? Ito, surface mount to oh. Surface mount to, itong dalawa na to. So, ayan oh. So, ang ginawa ko, bumunot tuloy ako ng isa pang IC na PT2399 para may palit ko. Pero ang problema, paano natin ikakabit ang laki ng IC na PT2399, yung talagang normal size niya. So paano natin ikakabit? Ito yung sinishare ko sa inyo sa video, paano ko nagawa ng paraan. So ito papakita ko sa inyo. So ito na sinasabi sa inyo, P2399 na eco processor IC. Ayan oh. So kaya kasi nasabi sa inyo, paano ko nagawa ng diskarte? Kasi dito nahirapan ako dahil tinan nyo naman yung nakakabit sa kanya. Oh, ayan, ito. Oh. Di ba, magkaiba ang size and also, paano natin ihinang yan? Pero yan, pares ng number yan, pares ng, ano yan, ng function, yung IC na yan. So, pakita ko sa inyo yung, ano niya. Ito yung, ano, lalapag ko dito, ito. Tingnan nyo yung size niya, malayo-malayo. Ayan o. Oh. Layo ng size niya. So, paano natin yan, kakabit? Ito yung normal size ng P2399. Ito naman yung SMD size niya. Ayan o. So, actually, ito may nabibili sa, sa online, kaya mag-antay ka pa ng 3 days. Minamadali na may-ari ito, kaya napilitan akong gawa ng paraan. So, ito, papakita ko kasi paano ko kinabit. Ayan o. Ayan o. Ayan. Actually, itong IC na to, nakalutang. Nilagyan ko na lang ng mga jumper, ito. Nilagyan ko na lang ng jumper ng bawat paan yan. Ito yung ginamit ko. Ayan o. Ito. Magnetic wire. Hindi ganito ang ginamit ko. Ito, isa na to, ito. Jumper wire. Kasi ito malambot. Malambot na wire yan. Ang ginamit ko, ito isa. Ito na mga chopper coil yan. Mga filter coil to eh. Kasi medyo matigas to. Ito ang ginamit ko. Nilagyan ko bawat isang paa niya. Then, inihinang ko doon. Pakita ko sa inyo kung paano. Ayan o. Ayan o. Ganyan natin. Ayan. Ayan o. Inihinang ko lahat yan. Isa yan. Ayan. Tingnan niyo yung kinabitan. Ang liit lang. So, yung IC na yan, nakalutang yan. Nakalutang. Hindi yan nakadikit sa board. Para lang maikunik ko yan. Ayan. Ito, nakalutang ito. So, kung tinan nyo, nilagyan ko ng support ng glue doon sa gilid dito sa BF para di rin gumalaw. Pero actually, ayan, magalaw siya. Ayan, kita niya. Nakalutang yan. Tanggalin na natin to. So, ayan. Yan yung discarding ginawa ko. Ayan. Kabilaan yan, kabilaan. Ayan. Ayan, kita niya. Tingnan niya, halugin natin ha. Ayan, gumagalaw. Ayan ha, ayan ha. Ayan. So, ayan ang ginawa kong diskarte. So, ang pinakita ko po dito,
pwedeng gawa ng paraan yan kahit na maliit na pyesa. Ito. Yan. Basta para the same ng number siya, the same ng function yan. Kahit anong sizes pa lang. Saka importante, yung paa, yung mga pin. Kung 16 pin, dapat 16 pin din ipapalit mo kahit malakas siya. Pero katulad dito, 8 pin din yan, 8 pin din to. Yan, yung 4558 to. Pero parehas ng function yan. Yung dalawa na yan. So, swerte ko lang, nakakuha ko ng maliit na ng 4558, kaya yun ang nilagay ko. Ang problema, itong kung ano pa yung maraming pa, yung pa ang wala. So, yun, kaya itong, yan, ginawa ko ng paraan ng ganyan. Ayan, o. Okay, testingin natin ngayon, pakita ko sa inyo kung paano, okay, testingin natin ngayon, pakita ko sa inyo na nag-working na yan. Okay, ito na, sinaksakan na natin ng mic dito sa mic in. Ayan, test ngayon natin kung talagang nag-work na ito. Ayan, sinaksak na natin. So, itaas natin ngayon yung volume ng mic in. Ito nyo, naka-off siya. Tapikin natin, wala yan. Wala. So, taas natin yung volume ng mic in. Ayan. Ayan, meron na. Ayan, may echo siya. So, ibig sabihin, nag-work na yung ginawa kong paraan. So, i-test natin sa Ayan, i-test natin Tataas natin yung niya. Ayan Hello. I-check sound. Hello. Mic test. I-off natin yung mic. Yung echo niya, i-off natin. Ayan Hello. Hello. Check sound. Check. On natin uli yung echo niya. Ito. Hello. I-sound check. Taasan natin yung mic ulit ng konti. Hello, sound. Okay, I hope sana may natutunan kayo sa aking munting video. Kung sakasakali maka-encounter kayo ng ganitong trouble na SMD yung parts niya, pero meron naman kayo makikita na normal size na pares na number, magagawa to ng paraan. Basta meron lang kayong magnetic wire ito. Ayan, yung magnetic wire na ito kasi insulated to ng varnish. So hindi to mag-short kung magtabi-tabi silang ganyan. Kaya yan, magkakatabi sila. Naka-winding sila, hindi yan nag-short. Kaya yun ang ginamit ko dito. Para kahit magdikit-dikit sila, hindi sila mag-short yan. Hindi na kung ganyan dyan. Doon yung sa malaking size na IC. Kaya lahat ng pwede magawa ng paraan. Basta the same ng number siya at the same din ng pin yung ipapalit. Ito magkapares to, isang function yung dalawa na 4558. Ayan Then ito yung kinabit ko rin dito sa loob. Ayan. Ito. Ayan Ayan to. Ayan. The same ng ng function. Kaya mapapaganan pa rin yan kahit magkaibang size. Basta importante, as long na may kabit mo ng maayos yung mga pins niya at hindi mag-short. Okay? I hope sana may natutunan kayo. Marami pong salamat. Thank you. Hello? Hello. Sound check. Sound check. Sound check. Hello. Sound check. Sound check. Meron na? Okay na daw. Hello, check, hello, sound check, hello, mic test, hello.